Kayo daw po pa ay Duterte. Ako po, base doon sa mga naging performance ng ating Pangulo, ako po ay umayon doon sa kanyang polisiya. Pero ako, hindi po ako mapolitikong tao. Hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Marcos, hindi po. Pero, bilang isang Pilipino, meron po akong karapatan at tungkulin na pumili ng sarili kong kandidato. At ang ibinoto ko noong 2016, si Grace po at si Gis Escudero. Halina po. Dito, during nung prayer vigil, talagang kung makikita ninyo, walang nakalagay na pangalan o mukha ng kandidato. Bakit? Sapagkat naaawa kami ka Inday Sara. Napapagpintangan siya na siya ang nasa likod ng pagpapalabas ng mga tao. Ayaw naming mapagpintangan si Inday Sara na siya ang naglabas ng pera para sa pagpunta ng mga tao rito. Ayaw namin mapagpintangan si Inday Sara na ipintang sa kanya na yung mga pumupunta rito ay binabayaran. Gugustuhin niyo po ba yun na mapagpintangan si Inday Sara na nagbabayad ng mga nagrarally? Ikaw ate, gusto mo ba yun? O, hindi pala eh. Di ba? Yun po ang dahilan doon. Kaya ayaw ng EDSA Friday Group na malantad yung mukha ni Vice President Inday Sara sapagkat wala po siyang kinalaman dito. Kawawa po siya pag napagpintangan siya. Yung nga pong walang ginagawa siya napapagpintangan na eh. Yung pang meron dito, pinipintangan. Di ba? So yun po yung dahilan na yun. Good evening po, sir. Opinion niya naman po dito sa PDIC na ninakaw daw po ni Marcos about 117 billion po, which is para po sa depositor. Ano ba masasabi niyo po dito, sir? PDIC? PDIC po. Alam mo, maganda sana sagutin niya kung nabasa ko, no? Yung nilalaman yung sinasabi mo, no? Mahirap kasing magbigay ng opinion kung hindi ko alam yung itinatanong ko. Pero, kung yan, pondo ng bayan, halimbawa, no? Philippine Deposit Insurance sa Corporation Bank, tama ba? Kung yan, pakikialaman niya, hindi dapat yan. Diba? Hindi dapat. Dapat may mag-file ng demanda dapat sa kanila. Diba? Pailan siya sa Kongreso. Pailan siya ng impeachment. Bilang paglilinaw lang po, pinaalis nyo lang yung mga malalaking banners ng mukha ni VP Sara, pero welcome po ang mga Sara Duterte supporters. Opo. Ganito, no? Dito, sa atin dito, inalis lang natin yung mukha, yung banner. Dahil ayaw natin na lumabas, kasi prayer vigil ito. Prayer vigil, yung ginawa ko dito. Pero lahat dito, welcome. Ayaw lamang namin na lumabas na yung pagtitipon dito ay pinuntuhan ni Inday Sara. Hindi pa ba kayo naaawa kay Inday? Ha? Na lahat na lang ng kilos inilimitan sa kanya? Na lahat daw ng umaattend dito ay binayaran? Kayo po ba binayaran? Hindi. Ayo, binayaran? Hello. Hello, sir. Kaya nga. Kami po sa bitang na tumitingin dito sa EDSA. Ang akin lang po magtatanong, sir, bilang sa pakikipaglaban namin sa ating pangalang Pangulo, sa nangyayari sa ngayon, bilang kami may pangalang sa nangyayari sa lipunan, hindi po kami dapat na mapigilan kung ano ang aming dapat na ipahayag sa aming kanilang sarili. Dahil kami po, lalaban po kami sa ulit. Wala po kami pakialam kung sasabihin ng iba na sasabihin pinayaran kami. Kami mismo makakapagpatunay sa aming kanilang sarili sa bawat isa sa amin na at least 5, hindi kami tumatanggap ng anumang bayad. At kung sa sinasabi niyo po na tunay po na wala pong kinalaman si VP Sara dito. Ito po ay paninindigan na bilang isang Pilipino at bilang may pakialam kami sa nangyayari sa ating lipunan. Kaya po kami na nandito dito, hindi po kami pinipilit hanggat nakikita namin
At hindi kami natatakot kung sino mang pulis o ano man ang mangyayari sa amin dito. Dahil sa aming pinaglalabang ito, ay isa lamang aming dala. Ipaglaban ng katotohanan, ipakita kay Pilipinas. Sino man tao, pulis man, otoridad man o ordinary tao, na magtanong sa amin kung bakit narito kami. Isang aming sasagot, makikipaglaban sa tamang pamamaraan, hindi para sa patugong pamamaraan. Kundi pakita namin na handa kami dito kahit anong mangyari. Maglaban na dapat ang nakaupo sa ating gobyerno ay may malasakit din sa ating lipunan. At ito po ay nangyayari na sa ngayon. Ano nangyayari sa atin? Bilang tayo ay Pilipino, binaboy na ang ating konstitusyon, binaboy na ang ating Pangulo, dahil kasi ang Pangulo natin ay naging sunod-sunuran sa kanyang mga puta. Nasabi ko na puta yan. Bakit? Ano silbi ni Pangulo Marcos? Noon na sinabi niya sa atin, nung siya'y nangangandidato pa lamang, sasabihin natin mga Pilipino, ay taas noo kahit kanino. Pero sa nangyayari sa ngayon, paano masasabi na tataas ko ang aking noo na ako isang Pilipino? Paano ko pagkamalaki ang karapatan ko bilang isang tao? Kami na nandito, hindi kami titigil, hindi kami aayaw kung ano man ang mangyari. Amin to, lalaban namin to hanggang uli. At kami ay hindi natatakot kung ano man at sino man ang banta sa amin dito. Dahil ito ay makikipaglaban ng tunay na prinsipyo at naaayon sa ating lipunan. Ang yun lang ang masasabi, even though na sinabi nyo sa amin na talagang salamat po, concerned po kayo sa amin. Pero sa akin, at sa mga kasamahan ko na lumalaban dito hanggang sa ngayon, hindi po kami titigil sa amin makikipaglaban kay VP Sara. At sa mga naninira at sinasabing pinayaran kami, sasabihin ko sa inyo, sumama kayo dito na malaman nyo ang katotohanan at hindi puro pag-uhusga. Ang pag-uhusga, napakadali niya at sino pwedeng gawin yan. Pero ang pakikipaglaban namin, tingnan natin kung kaya nyo gawin. Yun ang masasabi ko. At paninindigan namin kung sinimulan namin dito. Kahit anong mangyari, dito kami. Salamat po. Yung, tama, correct. Nakita nyo yung sinabi ni Kuya, na itong pinaglalaban nila, walang bayad. Walang bayad. Kaya doon sa mga nagtitinta, nag-aakusa, na yung mga nagpupunta rito sa EDSA ay binabayaran, ay yan. Yan po yan. Wala pong bayad. Sino pa? Ano pa? Sa buhay ko, sir, wala po akong pinapaligat Friday group. Di po, dependent po. Yan yung supplementary. Kami po